Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, October 19 Sunday. Ngayong tanghali ay patuloy sa paggalaw si Tropical Storm Ramil habang ito ay nasa coastal waters ng Mauban, Quezon. Ayon sa Pag-asa kaninang umaga, ang sentro ng bagyo ay nasa posisyong 14.3 degrees north at 121.8 degrees east. May maximum sustained winds ito na umaabot sa 65 kilometers per hour, malapit sa sentro at bugso ng hangin na hanggang 90 kilometers per hour habang ito ay kumikilos pa kanluran-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang lakas ng hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang 430 kilometers mula sa sentro kaya posibleng maramdaman ang epekto nito kahit sa mga lugar na hindi direktang dadaanan ng mata ng bagyo. Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal sa malaking bahagi ng Luzon. Sa ilalim ng signal number 2, may banta ng gale force winds sa loob ng 24 hours. Posibleng maranasan ang hangin na higit sa 62 hanggang 88 kilometers per hour, kaya dapat maghanda ang mga residente sa posibleng pinsala. Saklaw ng signal number 2 ang southeastern portion ng Quirino, central at southern portion ng Nueva Vizcaya, central at southern portion ng Benguet, central at southern portion ng La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, northern at central portion ng Zambales, northern portion ng Metro Manila, northern at central portion ng Rizal, northern portion ng Laguna, northern at eastern portion ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte at northwestern portion ng Camarines Sur. Nakataas naman ang signal number 1 sa mas malawak pang lugar. Sa ilalim ng signal number 1, may banta ng hangin na nasa pagitan ng 39 hanggang 61 kilometers per hour sa loob ng 36 na oras. Saklaw nito ang Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Zambales, Bataan, natitirang bahagi ng Metro Manila, natitirang bahagi ng Quezon, natitirang bahagi ng Rizal, natitirang bahagi ng Laguna, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro kabilang ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, natitirang bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, central at western portion ng Sorsogon at northern portion ng Masbate kabilang ang Ticao at Burias Islands. Bagaman mas mababa ang antas ng babala, hindi pa rin dapat ipagsawalang bahala ang epekto ng mga bugso ng hangin at posibleng mga pag-ulan. Ayon sa track at intensity outlook ng Pag-asa, patuloy ang paggalaw ni Ramil pa kanluran, hilagang kanluran habang ito ay tumatama sa Quezon Province ngayong umaga. Pagkatapos ng landfall, tatawirin nito ang southern at central Luzon landmass bago lumabas sa coastal waters ng Pangasinan o Zambales ngayong hapon. Pagkatapos nito ay magpapatuloy itong gagalaw patungong hilagang kanluran hanggang sa tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas, October 20, sa umaga o tanghali. Habang tinatahak nito ang landmass ng Luzon, inaasahan na maaring bahagyang humina ito dahil sa epekto ng kabundukan, ngunit muli itong lalakas pagdating sa West Philippine Sea. Malaki ang posibilidad na maabot nito ang severe tropical storm category pagkalabas ng bansa. Bukod sa lakas ng hangin, malalakas na pag-ulan at storm surge ang posibleng maranasan sa mga lugar na dadaanan ng bagyo at maging sa mga lugar sa paligid ng forecast track. Kahit hindi direktang daanan ng mata ng bagyo, posibleng makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa kaya pinapayuhan ang mga residente na maging alerto at handa. Lalo na sa mga nakatira sa mababang lugar, tabing ilog, baybaying dagat at mga bulubunduking lugar, mahalagang makinig sa mga anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan para sa posibleng preemptive evacuation. Patuloy na magbabantay ang ating channel sa kilos at galaw ni Bagyong Ramil, pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at siguraduhing ligtas. Ang maagap na paghahanda ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa pinsala ng bagyo.